Kumusta mga brad? Kung padamihan nga lang po ng mga mini bikes, si Honda na ang panalo dyan. Kaso lang yung mga presyo naman, kung gaano kaliit yung motor, gano'n naman kataas yung presyo. Kaya hindi lang talaga ulo mo ang kakamutin mo. Kakamutin mo pati bulbo mo. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Wala namang gaanong espesyal sa mga features, hindi naman ginto yung makina. Kaya nakakapagtaka talaga. Ayaw nga pala, Honda. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, gusto mo magkaroon ng Honda mini bike kaso lang hindi naman available dito sa Pilipinas. Ganon nga po sila kabayas. Kaya ang gawin mo, doon ka sa CF Moto. Meron silang Papio XO-1. Ito nga po ay isang mini retro cafe racer na motor na kaya nga pong makipagsabayan sa mga normal na 125cc na motor. Hindi ko naman sinasabi na abnormal siya, baka ikaw lang yun. Kung titigdan mo nga pong itsura sa motor na ito, hindi rin talaga siya basta-basta. Talagang may tira. Kahit nga po nasabihin natin siya ay made in China, napakapulido din naman ng pagkagawa sa kanya. Saka idagdag mo pa na ang brand nga po na ito ay marami na ring napatunayan. Kung quality lang ang usapan, quality din naman yan. Saka masasabi din talaga natin na hindi siya tinipid. Magkakaalaman na lang talaga sa presyohan. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto Papio XO-1 na mayroong 126 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.5 horsepower, 8,250 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,500 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 112 km per hour. Pero sa ibang bansa, 95 lang talaga yung top speed nila. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So para nga po sa isang 125cc na mini bike, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/12 sa harap at 130/70/12 naman sa likuran. Syempre mini bike siya kaya maliit din talaga yung gulong niya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. O diba, pang malakasan din talaga. Akalain mo yun, 125cc na mini bike tapos naka dual channel ABS. Tinalo pa niya yung 150cc na underbone. Sabi nung mga nakapapyo. Ang kanyang seat height ay mitaas na 760mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 114 kg. So kahit nga po sabihin nating mini bike siya, medyo may kabigatan pa din siya. Pero okay na rin yun kasi sabi nila stable daw pag ganun. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung makikita nga po natin yung pinaka headlight niya, yan po ay naka projector, LED projector. At kaya nga po siya tinawag na XO kasi nga yung headlight niya yung isa pa letter O tapos yung isa pa letter X. Kaya yung nag-design niyan magaling talaga. Magaling kang kupal ka. Ang kanyang gauge panel to po ay kombinasyon ng analog at may maliit na digital. At yung hugis nga po niya classic na classic, nakahugis bilog. Kaso lang kahit ito nga po ay bagong motor na or bagong mini bike, hindi pa po ito nakakilis, di susi pa din po siya. Pero wala naman pong big deal doon, okay lang naman talaga yon. Mas marami pa nga pong pabor doon. At ang isang pa nga din po sa nagpa-unique dito sa mini bike na ito, yung tambucho niya ay nasa ilalim po ng pillion seat na napakaganda nga pong tignan at the same time malinis din siyang tignan. Ang concern ko lang naman dyan kapag nag long ride kayo ng syota mo, baka maluto yung bibingka. Syempre baka may bitbit kayong bibingka, ilagay nyo sa gitna, maluluto talaga yon. Ang dumi ng utak nyo. Pero dito, mas lalong dudumi yung utak nyo sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa.
panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay yoko na lang mag-talk. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 128,900 pesos. So kayo na pong bahalang magsabi kung mahal ba o mura. Matanda naman na kayo, kaya alam nyo na siguro kung ano yung tama sa mali. Kung sa tingin mo tama lang yung presyo niya, hindi bumili ka. Kung sa tingin mo naman mali yung presyo niya, baka wala ka pambili. Marami na tayo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Cave Bye.